Nasa 70 kilometers per hour yung takbo natin. Galing. So worth it na ba yung budget mic natin, or kailangan pa ba natin kumuha ng mas mahal na mic? So panoorin nyo tong video at tatalakayin natin etong dalawang mic natin. So shout out nga muna pala kay HK Productions, yung tropa natin, sa pagpapahiram ng kanyang DJI Mic Mini. So yun nga, i-compare natin itong DJI Mic Mini versus sa ating Boya Mini 2 mic. So ang gagawin natin, i-check natin yung audio quality ng dalawang mic. I-check din natin yung wind noise ng dalawa. So bali ang ginawa ko, naka-mount ngayon sa helmet yung dalawang mic natin, yung DJI Mic Mini and Boya Mini 2. So mamaya pagpapalit-palit ko yung audio, tapos pakinggan natin kung ano ba yung mas malinaw or kung alin sa tingin natin yung mas maganda. So pag-usapan na muna natin tong Boya Mini 2. So eto yung mic na gamit natin sa mga previous videos. So mga naka Boya Mini 2 tayo dun. So ngayon, i-share ko sa inyo yung kung paano ko siya kinakabit sa DJI Osmo Action 4 natin. So may dalawang options tayo sa paggamit na itong Boya Mini 2. So yung Boya Mini 2, kailangan talaga siyang gamitin na may receiver. So kung makikita nyo, ito sa cellphone natin, nakakonect yung receiver nya. Ayan, i-connect nyo siya dyan sa phones nyo, and then gagamit kayo ng audio recording app. So para ma-sync nyo siya, gagawa lang kayo ng spike, ng audio spike. So halimbawa magka-crop kayo or bubusina kayo, pag nag-i-edit na kayo, makikita nyo sa yung parang meter nya, meron dun spike. Tapos dun din sa video ng camera, syempre may audio din siya na mag-i-spike din. So isi-sync nyo yun. And then yung second option, i-connect yung receiver sa mismong DJI Osmo Action natin. Ang problema lang kasi dun, yung receiver ng Boya is hindi subo dun sa Type-C socket ng Osmo Action 4. Bumabangga yung takip niyang camera natin. Kaya ang ginawa kong solution, nag-order ako ng Type-C to Type-C na adapter para maikabit natin yung receiver sa Action 4. So yan yung Boya Mini 2 natin. So lipat tayo dito sa DJI Mic Mini. So eto naman DJI Mic Mini, madali lang siyang gamitin actually. Ang kailangan nyo lang yung transmitter nya or yung mic mismo. Tapos i-prepare nyo lang siya dito sa Action 4 or kung kahit saan na DJI camera. So ganun kadali gamitin yung mic mini natin. Alin ba sa tingin nyo yung mas malinaw ang audio? Ito bang mic mini or yung Boya natin? So ayan guys, andito na tayo ngayon sa main road or highway ba. Tatry natin ngayon yung wind noise. Tatry natin magpatakbo ng at least 60 or 70 para ma-check natin yung wind noise. So papaglipat-lipatin ko from time to time yung audio ng dalawa. So pag-usapan naman natin yung battery life ng dalawa. So etong DJI Mic Mini, yung battery life niya umaabot ng 11.5 hours. Yung oras na yun, para lang yun sa transmitter. Matagal yung battery life na itong DJI. Tapos kung i-compare naman natin sa Boya Mini 2, umaabot naman yung Boya ng mga 6 hours. So pareho naman sila actually, matagal yung battery life. Usable na rin yung hours nila. Kasi for example, yung 6 hours na itong Boya, matagal na rin yun. Pero kung gusto nyo ng yung magdamag talagang gagamit kayo ng mic, mas matagal yung DJI.
So sa pricing naman pala, yung DJI Mic Mini, ang price niya ay nasa 5,000 pesos. So sa 5,000 pesos, may kasama na siyang charging case, receiver, tapos dalawang transmitter. So yan yung kasama niya sa 5,000. Pero kung kukuha kayo ng online, pwede nyo makuha yung Mic Mini sa Orange app ng siguro less than 5,000 pa. Tapos ito naman, Boya Mini 2. Mas mura siya compared sa DJI Mic Mini. Kung SRP nyo siya bibilhin, nasa around 2,500 pesos yung Boya Mini 2. So yung Boya Mini 2 may kasama na din yun ng charging case, receiver, tapos dalawang transmitter or yung mismong mic. Yan yung price nilang dalawa. So medyo or mas mahal nga talaga si DJI. Pero yun nga, ipoprove natin dito kung worth it ba mag-upgrade to a much expensive microphone. Or especially sa aking case, nagmo-motovlog tayo. So sa end ng video na to, sasabihin ko kung ano sa tingin ko yung mas maganda sa dalawa. So ayan guys, andito tayo ngayon sa Alameda Highway. So check kasi natin yung wind noise kapag tatakbo tayo ng mga 60 kph. Eh dito lang naman yung nakita kong malawak yung kalsada para gawin yung test na yun. So bubuksan ko muna yung visor natin para at least ito yung unang test for the wind noise. So ayun guys, test na natin. So ayan, nasa around 55 kilometers per hour ngayon yung takbo natin. So kumusta ba yung wind noise? Malakas pa ba or saktuhan lang? So nakabukas nga pala yung visor natin. Mamaya isasarado natin para marinig nyo rin yung difference. So ayan guys, nasa 60 kilometers per hour na tayo. Guys, nasa 70 na pala. So nasa 70 kilometers per hour yung takbo natin. Naka-open yung visor natin. So kumusta yung wind noise? Malakas ba or sakto lang? And then kumusta pa ba yung audio quality natin habang nagsasalita? Naririnig pa ba yung boses ko? Kaya try natin isara na yung visor. Kaya nakasara na yung visor natin. So siguro mas humina pa yung wind noise. So ayun guys, maiksi lang yung wind noise test natin at sobrang matraffic pala dito. Kahit maiksi lang, nakapag wind noise test tayo. So ngayon naman, since naka-off yung noise cancellation ng parehong mic natin, ang matitest natin dito yung ingay ng palibot natin. So yan, matraffic, medyo madami ngayon mga truck and bus. Maririnig natin yung ingay nila. So yan, katabi natin ngayon mga truck and bus. Grabe hindi ko alam kung ba't ma-traffic ngayon. Ano kayo nangyari? Naka-on yung traffic light. Ay, maganda tong motor na to. Ano to? Easy Ride. Ano yung Kimco? Or SYM? Angas Parang Cyclops yung likod niya. So ano ba sa tingin nyo? Worth it ba tayo bumili pa ng mas mahal na mic? Or okay na yung budget mic natin?
Pero kung ako ang tatanungin nyo sa case natin, kasi di ba naka DJI Osmo Action 4 tayo na camera. Yung advantage naman kapag gagamit tayo ng DJI na mic is madali lang siyang i-connect sa action camera natin. Kailangan lang natin na i-connect siya sa Bluetooth. Tapos lalagay na lang natin sa helmet yung mic. So ganun kadali yung paggamit ng DJI mic natin. Fully integrated siya sa action camera natin. So ang nakikita kong downsides ng DJI mic, bulky siya or mas malaki siya compared sa Boya Mini 2. And then mas mabigat siya compared din sa Boya. Ala ka kuya. Galing. Ayos talaga pag mataas yung motor, no? So yung isang downside niya pa is mas mahal siya compared sa Boya. So sa Boya naman, pinakita ko sa inyo kung paano gamitin yung Boya. Kailangan nyo pa ng receiver kung gusto nyo siyang gamitin. So actually, kahit nga ngayon, no, nakalagay pa yung receiver natin sa cellphone. Kaya kung halimbawa yung camera nyo DJI, mas madali gamitin kapag naka DJI rin kayo na mic. So yan yung isa sa downside ni Boya. Pangalawa naman, yung battery life niya. Yung Boya, kaya lang umabot ng 6 hours. Pero siguro hindi naman nga yung super downside ba, kasi hindi naman tayo talaga actually nagsasalita for 6 hours. Pero yun na nga, compared sa DJI mic, mas maliit yung battery ni Boya. Pero understandable na rin kasi yung size ni Boya maliit rin compared kay DJI. So yun, mga nagustuhan ko sa Boya, so maliit lang siya, kaya mas madali natin siyang hanapan ng pwedeng lagyan sa mga bagay-bagay. Bukod sa maliit, magaan din. So kung nag-ano kayo, yung parang interview, hindi gaano mabigat sa mga damit. So yung price din ni Boya, yun yung pinaka nagustuhan ko rin. Kasi nakuha natin to, ano lang nasa around 1,000 or less than 1,100 pesos ko lang to nakuha. So talaga budget meal microphone siya. So yun yung maganda dito sa Boya. And then kung napanood nyo yung mga previous vlogs nga natin, maganda din yung audio niya for its price. So kung tatanungin nyo ako kung alin ba ang kukunin ko, magdi-DJI ako. Bakit? Kasi una nga, yung camera natin naka DJI Osmo Action 4 tayo. So kapag kumuha tayo netong DJI Mic Mini, mas mapapadali yung pag-connect ko sa action cam natin or sa paggamit natin sa vlog. Pero kung ano sa tingin ko ang worth it, siguro yung Boya Mini to. Bakit? Mura lang. And then, kung hindi naman kayo gumagamit ng mga DJI cameras, maganda na yung Boya. Pwede nyo siya i-connect sa phone or sa cameras na ibang brands. So kung hanap nyo talaga is budget friendly na microphone, yung Boya Mini to ang pinakamaganda. So yun lang naman. Kung nagva-vlog kayo tapos gamit nyo DJI camera, mas maganda yung mga DJI na mics. Pero kung ikaw ay nagtitipid or nagsisimula pa lang mag-vlog, dun ka na or dito ka na sa Boya Mini to. Yun lang naman guys. So dito nagtatapos itong video comparison natin with the Boya Mini 2 and DJI Mic Mini. Salamat sa panonood and mag-like and subscribe kayo para updated kayo lagi sa next videos natin. Siguro gagawin na natin yung spot check natin na series. Kaya yan, salamat sa panonood guys. Kita-kits sa next video.